Kumusta mga mare? Kumusta mga pare? Welcome to Workaholic YouTube channel. Umpisa natin magkwentuhan tungkol dito sa rating ng tatlong long time show. Yes, kasi may malaking nagbago sa takbo ng rating ng Nielsen TV ratings. Ito kasi nung January 13, 2024, ang It's Showtime ay nakakuha ng 4.2%. Samantala, ang Itbulaga ng TVG ay nakakuha ng 4.1%. So, in short, naungusan ng It's Showtime ang TVG. Ibig sabihin po mga lawa lamang po ang Itbulaga ng TVG noong January 13, 2024 sa release ng data ng Nielsen sa noon time show rating. So, pumangatlo ang tahanang pinakamasaya. So, ang tanong, paano nangyari na naungusan ng It's Showtime ang King of Non-Time Show na TVG, ang Itbulaga? Okay. Bago natin pag-usapan yan, mare-pare, ipapakita ko sa inyo ang data ng Nielsen No-Time TV ratings mula January 8, 2024 hanggang January 16, 2024 para makita nyo kung bakit kaya naungusan ng It's Showtime ang Itbulaga ng TVG. So ito, January 8, 2024, Itbulaga 4.1%, It's Showtime 2.7%, tahanang pinakamasaya 2.8%. January 9, 2024, Itbulaga ng TVG 4.4%, It's Showtime 3.3%, tahanang pinakamasaya 3.3%. So tabla, January 10, 2024, Itbulaga ng TVG 4.11%, It's Showtime 3.3%, tahanang pinakamasaya is 3.3%. January 11, 2024, Itbulaga ng TVG nakakuha ng 4.7%, ang It's Showtime ay 3.0%, ang tahanang pinakamasaya is 2.7%. So, kung napapansin nyo, laging naka-second ang It's Showtime, sumusunod sa Itbulaga. Pero, ang score, ang percentage ng rating ng Itbulaga ay naglalaro lamang sa 4% to 5%, so mababa yan. So, punta naman tayo sa January 13. January 13, 2024, ito na. Itbulaga nakakuha ng 4.1%. Pero ang It's Showtime nakakuha ng 4.2%. So naungusan nila ang Itbulaga ng TVG. Ang tahanang pinakamasaya ay nakakuha ng 3.1%. So noong January 15 naman, ang Itbulaga ay nakakuha ng 4.0, It's Showtime ay 3.4, ang tahanang pinakamasaya is 3.5. So napapansin nyo mga mare-pare, ding-ding lang ang pagitan ng kanilang distansya kung kaya't madali itong mahabol ng mga kalabang noon time show. January 16, 2024, Itbulaga 4.3%, It's Showtime 3.7%. So magkadikit talaga mare-pare, kaya hindi sila talaga nagkakalayo, kaya hindi magtataka man na uungusan talaga sila. So tahanang pinakamasaya is 2.8%. So parang lagi pumapangatlo ang tahanang pinakasaya. So ano ang ibig sabihin dito sa rating ng Itbulaga? Kung bakit ayan naungusan ng It's Showtime? Alam mo pare, yung percentage of share audience ng Itbulaga ay maituturing yan na mababa para makalayo sila sa It's Showtime at tahanang pinakamasaya. Mababa yan kasi ang kanilang pagitan lang ay almost 1% lang Tapos minsan halos magkadikit sila. So ang ibig sabihin ng rating na yun na gustong ipakita na ang hypothesis natin dyan ay malakas ang kalaban ng Itbulaga ng TVG, malakas ang kanilang kalaban na It's Showtime at tahanang pinakamasaya. Bakit natin masasabi na malakas ang kalaban nila sa noon time show na sa kanilang kompetensya sa noon time show? Alam niyo kung bakit?
Kasi ang ibig sabihin niyan, ang percentage of audience share ng TVJ Itbulaga ay hindi nakukuha ang majority ng audience sa kanilang noontime show. May kinalaman dyan ang demographic factor. Yung demographic, maraming klase yan. Meron age of audience, location of audience, type of audience. Ang sa noontime show, iba-iba ang demographic of age yan, demographic of audience or viewers. Meron dyan halo-halo ang edad, meron dyan halo-halo ang kanilang habit at ang kanilang type of show. Dito sa It's Showtime at sa Tahanang Pinakamasaya, malinaw na ang kanilang audience ay mga youth generation. Ito yung mga tinatawag na mga Z generation, digital generation, o yung talagang mga makabagong henerasyon ng 2024. Samantala ang Itbulaga ng TVJ, ang audience nila ay mga tinatawag na 70 o 80 babies. Ibig sabihin, sila na ay may mga edad na nahaluan lang ng mga ibang millennials na audience. So, kaya yan ang dahilan kung bakit hindi mahaltak ng majority ng Itbulaga ng TVJ ang audience. Kasi ang tema ng kanilang kalaban ay youth-oriented show. Mostly, ang audience ng It's Showtime at ng Tahanang Pinakasaya ay mga kabataan. Kung kaya't hindi masyado nakukuha ng Itbulaga ang percentage of audience share para humila sila at pumalo ng kanilang rating paitaas from 5 to 6%. So hindi nakatulong ang trademark na Itbulaga ng kanilang pagkapanalo sa Marikina Trial Court kasi ang kanilang performance ng kanilang TV ratings ay parehas lang nung hindi pa nila hawak ang trademark na Itbulaga. Kung natatandaan ninyo, ang rating ng TVJ ng EET pa lang ay lagi naglalaro lang sa 4 to 5%. Ngayon, nananalo na sila sa trademark, hawak na nila ang Itbulaga, ginagamit na nila ang trademark na Itbulaga sa show, kaya ang tawag na sa kanila ngayon ay Itbulaga. Hindi pa rin nagbago ang kanilang ratings dyan sa Nielsen. Naglalaro pa rin from percentage of 4% to 5%. Ngayon, ang ito ay nagbibigay ng signals ng mga advertisers na lalong maglagay ng ads dyan sa kanilang kalaban na Tape Incorporated at dyan sa It's Showtime. Kasi ang rating na ipinapakita dyan ng TVJ Itbulaga ay hindi gaanong lumalayo dyan sa kanilang kalaban o kakompetensya na noontime show. Ibig sabihin, malaki ang nakukuha ng share ng It's Showtime at ng Tahanang Pinakamasaya sa mga audience ng panananghalian na mostly ay mga youth generation. So, yan ang nagbibigay ng signals ng mga advertisers kung saan sila maglalagay ng ads. Kasi, kung mapapansin ninyo, ang Tahanang Pinakamasaya, kahit inalisan na sila ng trademark na Itbulaga, marami pa rin silang place ads dyan sa kanilang show. Ganon din dyan sa It's Showtime. So, hindi nawawala ang mga commercial dyan sa Tape Incorporated at dahil ito ay naglalaro ng pumapalo kasi ito ng rating na siyang nagpapahina dyan sa kalaban nilang TVJ. Uungat nangunguna ang TVJ sa tatlong noontime show. Pero hindi ibig sabihin nun na mataas ang kanilang gap sa pagitan ng mga dalawang kanilang kalaban na It's Showtime at ng Tahanang Pinakamasaya. So halos dikit lang ang kanilang mga rating, mga pare. Halos 1 point lang ang kanilang pagitan. Ibig sabihin,
halos hindi makagalaw ang TVJ, Itbulaga ng TVJ mula sa kanilang kalaban na It's Showtime at Tahanang Pinakamasaya, lalo na pagdating sa mga rating dahil hindi makapalo ang Itbulaga ng 5 to 6% man lang para makalayo sila dito sa It's Showtime at Tahanang Pinakamasaya. So, ang tingin ko dyan, pare, kaya yan naungusan ng It's Showtime ang Itbulaga dahil nga mababa ang 4% to 5% na percentage of audience share nila sa pananghalian. Okay. Kasi, kung talagang malaki o majority ay nakukuha nila sa audience, ito ay tiyak na papalo ito sa 5 to 6% para makapasok sila sa 10 position o nasa loob sila ng top 10 ng overall top rating standing dyan sa Nielsen. Okay? Yan ang ibig sabihin ng mga rating dyan. So, actually, ang naglalaro dito ay It's Showtime at Tahanang Pinakamasaya, hindi ang Itbulaga. Ang naglalaro ng mula ay It's Showtime at Tahanang Pinakamasaya. Ang tanong, ba't naman naglalaro ang It's Showtime at sa Tahanang Pinakamasaya? Mababa sila kaysa sa Itbulaga ng TVJ. Yun na nga ang sinasabi ko, pare. Ang may hawak ng bola dito sa larong rating na labanan ay ang dalawang show na It's Showtime at Tahanang Pinakamasaya. Bakit? Kasi hindi makalayo ang Itbulaga ng TVJ, hindi sila makapalo ng kanilang rating paitaas. Lagi sila nasa mababa ng 4% to 5%. Kasi kung hindi malakas ang kalaban na It's Showtime at Tahanang Pinakamasaya, bakit sila naglalaro lang ang rating from 4% to 5% lang? Ibig sabihin ang kanilang percentage of share o audience share ay mababa. Ibig sabihin